First step, lamasin natin ang balinghoy sa asin para maganyan ang itsura niya. Then ready ang ingredients natin. Ayan, sibuyas, kalamansi, luya. And ready na rin natin ang ating niyog. Unang gata, lagyan natin ng sabaw ng niyog. Konti lang, mga isang baso lang yan para sa unang gata. Yan, nag-start na tayong magkayod ng ating paunang gata na may sabaw na niyog natin. Dagdagan natin ng konting sabaw ng niyog para mas malasa. Ito na yung nilamas natin sa asin. So, hiniga ko siya para maging yung itsura niya. And, yung ating niyog ay ating lalamasin na para maging gata. Lamasin lang natin ng mabuti, pigain ng mabuti para lumabas yung katas ng ating niyog. Haluin lang natin mabuti para sumama yung sabaw at maging mas masarap yung ating niyog. Itong ating nilalamas na niyog ay para sa ating paunang gata. Ito yung may sabaw ng niyog. Ito na yung unang gata natin, salin natin. Ito yung unang gata na ang sabaw niya ay yung mismong sabaw niya, sabaw ng niyog, na isang baso lang para sa ating magiging sabaw. Ito naman na sa picture, siya yung pangalawang gata na ginata natin sa tubig. Then, nagayat na natin ating sibuyas, bawang. So, umpisahan na natin magluto. Hindi ako nagisa kasi mas healthy kung diretso gata na siya. Pero kung gusto nyo, igisa ninyo. So, lagay na natin yung pangalawang gata. Lagay na natin ang ating ingredients, sibuyas, bawang. So, ito ay luto sa bahay kubo. Halo-haluin lang natin hanggang sa siya ay kumulo. Antayin natin na siya ay kumulo. Na kumukulo na siya, halo-haluin lang natin para hindi mabuo yung gata niya, para mas mapino yung gata niya. And then, lagay na natin yung ating dahon ng balinghoy na piniga sa asin. So, make sure lang na hinugasan ninyong mabuti para hindi siya maalat. At pinigan siya ng mabuti para makaiwas tayo sa ilay ng balinghoy. Halo-haluin lang natin para ma-absorb yung gata, yung pangalawang gata. Then, pagkatapos na yan, hayaan lang natin siya para lumabas yung katas niya at maluto yung dahon ng balinghoy. So, dito, ayan, medyo bumubulak-bulak na siya. Ilagay na natin yung ating unang gata na ang sabaw ay mismong sabaw ng niyog ng gata. Lagyan natin ng ingredients, lagyan natin ng magic sarap. Kayo na pong bahala kung gusto niyo na malinamnam. So, ang ginawa ko dito, nilahat ko na siya. Nilahat ko na siya. Tapos, lagyan natin siya ng konti pang salt. Then, kung gusto niyo, lagyan nyo pa rin siya ng konting betchin. Then, haluin lang natin hanggang ma-absorb yung mga panlasa na nilagay natin. So, ayan, halu-haluin lang natin. Then, pagkatapos nating halu-haluin siya, tatakluban naman natin siya mamaya para makasigurado tayo na lutong-luto yung ating dahon ng balinghoy. Lagyan naman natin siya ng kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi para may paasim tayo sa ating ginataang dahon ng balinghoy. And then, takluban na natin siya. And then, next step natin yung ating mga sili. So, mga 10 sili yan na ginayat para mas masarap at mas maanghang yung ating ginataang
dahon ng balinghoy. So, luto na ang ating ginataang dahon ng balinghoy. Yan na siya. Thank you.